First, magbo-bootable muna tayo. So, search mo yung Windows 10 bootable. Tapos, pipindutin mo yung unang lumabas at pipili ka dyan kung anong gusto mo. Sa akin, Windows 10 ang kukunin ko. And, download now. So, ayan. Pagtapos, pipindutin mo lang. Ituturo ko. Ayan. Turo. Ito naman, yes mo lang siya. Mag-reloading yan. Medyo matagal lang, pero maghintay lang kahit pa paano. So, ayan. Accept mo lang. Pero kung gusto mong basahin, go. Hintay lang ulit. So, dyan mamimili ka kung upgrade mo yung PC or create installation. Sa akin ay i-create ako installation. And next. And then dito naman, pipindutin na lang yung recommended. Pero pwede rin mamili kung sa language, sa edition, and sa... Ito, mas maganda yung 64-bit. Pipindutin yung recommended. Tapos next. Tapos, ayan. I-next mo lang. Tapos next ulit. So, dyan nagpa-progress na siya. Mga 5 minutes or di bali sa PC mo kung gaano kabilis. So, ayan, tapos na mag-bootable. Ganun lang kadaling gumawang bootable device. So, pagtapos mag-bootable ay isasaksak na yung flash drive sa unit. Tapos, isaksak na yung outlet. Then, i-turn on mo na. And, para naman makapunta sa BIOS ay pipindutin ko lang dito yung F8 tsaka delete. And, pag nasa BIOS ka na, ayan. Boot menu, F8 daw, pindutin mo yung F8. Ayan. Tapos, double click mo lang yung name ng flash drive mo. Tapos, mag-link yan kasi nire-read niya pa. At mag-wait ka lang ng mga 30 seconds or 1 minute. Then, mapupunta na siya sa Windows Manager. Ayan. Diyan, pwede ka mamili ng language at keyboard method. Pero, ninext ko na lang yan. Then, install now. At maghihintay ka lang ng mga ilang minutes. Ayan na. So, dito sa activate window ay wala tayong lalagay. So, pipindutin lang natin I don't have product key. Ayan na yan. Ang kulit ng cameraman. Tapos, ayan, bibigyan tayo ng mga options. Pero, pipiliin ko yung Windows 10 Pro. Ayan, next. Ito naman sa terms and condition ay i-accept ko na lang. Kung gusto nyo basahin, ay basahin nyo. Next. Dito naman sa option na to may upgrade tsaka custom. Custom yung pinili ko. So itong drive 0, ito yung SSD na ginagamit namin. And yung drive 1 is yung HDD. So dito, i-format mo muna siya. Tapos i-delete. Tapos ganoon din yung sa susunod. Dito, lalabas na unlocated space na siya. So, pipindutin mo na yung new, tsaka apply. It's okay. It's next. And ayan, installing Windows na siya. Hintayin na lang natin siya. After mag-loading na matagal ay mamimili ka na ng language mo. Ang pipiliin ko dito ay US. Sa keyboard layout ay US din. Tapos skip mo lang. Tapos dito papipiliin ka lang kung nag-wifi ka ba o nag-cable. Pinili ko yung I don't have internet para hindi siya masyadong hassle. Tapos dito naman is continue with limited setup. And ilalagay mo na yung name mo. Tapos next. Tapos hindi na ako naglagay ng password kaya next na lang. Ito, i-accept ko lang.
Dito naman papipiliin ka lang kung gusto mo ng help ng Cortana. And waiting na lang ulit. So ayan, i-connect muna natin siya sa internet. And punta lang tayo sa search bar and type check for updates. Ayan. Ano yan, pinutin nyo lang check for updates. And iti-check nyo na yan kung ano yung mga kailangan i-update. And nandito na yung mga kailangan mong i-update. Hihintayin mo na lang silang mag-download. After ng update ay pwede mo nang i-download yung mga kailangan mong i-download at good to go na ang PC mo. Ito yun, tapos na tayo mag-format ng PC.